Usa ka pagtuo, usa ka tingog, usa ka katawhan. Cebu Catholic Television Network. Uluhan sa mga balita sa Sayri 47. Miyerkules sa Badlis nga timaan sa pagsugod sa panahon sa Kwaresma. Gipahigayon karong adlaw. Motorista nga nag-alas Superman sa Trans Central Highway gikasuhan. Vice Presidente Sara Duterte may pahibaw magpapili pagka-presidente sa 2028 election. Ako si Sara Duterte. Tatakbo bilang Pangulo ng Pilipinas. Babae nga nagbisikleta na hit and run sa Barangay Banila, Dakbayan sa Mandaue. Sugbo, Kabisayan ug Mindanao, Pilipinas ug katawhan kutos mabot sa tong Sibya sa tibuok kalibutan, mayong hapon. Live kita karon sa CCTN Channel 47 ug kini ang tulumanon sa nag-unang kasayuran nga angay natong masayran. Ako si Dennis Tabar. O karon sa kompletong detalye sa atong mga balita, si Archbishop Alberto Oy miyawhag sa mga Katoliko nga makigbalik ngadto sa Ginoo ning Miyerkules sa Badlis. Gituyo sa kabispuhan ang giyawhag niya ang digital media fasting aron adunay panahon ngadto sa Ginoo karong Kwaresma. Ang kasayuran ihatod ni Gian Navarro. Gipanguluhan ni Cebu Archbishop Alberto Uy ang Ash Wednesday Mass kaganiyang buntag sa Cebu Metropolitan Cathedral nga gitambungan sa mga Katoliko. Nangunay usab siya sa pagbadlis sa agtang sa mga manimbahay uban ang kaparian ni pagsugod sa Kwaresma aron ipahinumdum nga kitang mga tawo nagagikan og mobalik usab sa abog. Giawhag niya ilabi na ang mga makasasala nga mobalik na sa Ginoo ning panahona. Pinagi kini sa pagpangayo og pasaylo, paghinulsol sa mga sala o kinasing-kasing nga pagpuasa o sakripisyo. Kamatagusan nato. Don't forget this. No matter what happens, you can always come home. You can always come back to me. Kung mahinaot ko nga, mo ni maghatag sa nato og confidence, pagsalig, na naagit tay kaulian. Pa nga kinahanglang ipahilo na og balik ang kasing-kasing ngadto sa Dios karong Kwaresma. Ipadayno sab ang pagpakabuhi uban ang Ginoo taliwa sa mga nasinating hagit ug krisis nga giatubang karon sa Pilipinas. Natay national crisis na bati nato ang kalisod sa kinabuhi, nga bati nato nga daghan ka nato na hilayo sa Ginoo, mao ni nindot kayo nga panahon nga mubalik ta niya ug atong ipahilo na ang atong mga pamaagi ngadto sa Dios. Ning simanaha giawag sa Catholic Bishops Conference of the Philippines ang katawhan nga magpuasa sa paggamit og smartphones ug social media karong Kwaresma. Kini aron walay kasamok ang kinasing-kasing nga fasting and abstinence ngadto na sa Ginoo ingon man ang pag-obserbar sa kasakit, kamatayon hangtod na sa pagkabanhaw ni Hesukristo. Gitataw sa diuy nga wala kini nagpasabot nga ihunong sa hingpit ang paggamit sa smartphones ug social media na ng panahona aron magampo og makapamalandong. Sanglit kinanglanon ang dugang pang panahon ngadto sa Ginoo taliwa sa mga kasamok karon sa online world. Gamay ka lang kaayo ang panahon sa Ginoo tungod sa social media. Mao nang wa ta pahunungan sa mga obispo, gitudluan lang ta og gigiyahan ta nga dili palabian, dili pasubroan. Di natuwad o ang atong quality time with one another, with the family, and especially with God. Gian Navarro, CCTN News.
Highway Patrol Group 7 mopasaka og kasong alarm and scandal sa motorista nga nagara-gara samtang nagmaneho siyang motor sa Red Cliff sa Trans Central Highway nga nag-ala Superman. Ang maong rider nangayog pasaylo sa publiko sa Land Transportation Office ug sa kapulisan. Ang kasayuran hatod ni Arnold Bustamante. Mupasakag kasong alarm and scandal ang Highway Patrol Group 7 at laki nga nag-ala Superman samtang nasakay sa iyang XRM nga motorsiklo sa Trans Central Highway neto Domingo, Pebrero 15 nga nag-viral sa social media human gi-upload ang video og hulagway sa mga insidente. Mato ni Police Lieutenant Colonel Wildimar Chu, ang Regional Chief sa HPG7, gilang nakita nga peligro ang gihimo sa mga lalaki nga makaangin sa laing mga motorista nga nagtinarong sa pagpadagan sa mga sakinan sa TCH. Gani human sa gihulagway ni Chu nga pag-agara na disgrasya kini sa dihang nga mibangga kini sa laing nga motorsiklo nga nag-video rasab kaniya may na lang nga wala ra maangol. Una na nga gipatawag sa Land Transportation Office kun LTO ang mga lalaki nga nila sa ngalan nga si Kyle Iconas, 21 anyos, taga Barangay Poblacion Occidental sa lungsod sa Consolacion. Gawas nini gipahibaw ni Chu nga mibalik na usab og panaghan aga mga riders nga mag-standby sa Red Cliff sa Barangay Cantipla bukid ang dapit sa sulod sa Sugbo matag weekends. Tungod nini magbutang na siya og HPG personnel sa mga lugar o makigalayon sila sa Cebu City Mobile Force Company sa Cebu City Police Office o sa Balamban Municipal Police Station ubos sa Cebu Provincial Police Office aron mulusan og checkpoint. Wala na yung mag-exhibition diya sa TCH to prevent lang further accident. And likewise, kanang mga danan, we will also coordinate with the Cebu City Police and other cities and provinces na kinahanglan na ay mga mobile patrol sa area to also take caution na dili pwede mag-drive ang mga nakainom. Tinguhan ni Chu nga walay mag-drag race sa TCH ug malikayan ang dugang disgrasya sa mga motorista. Ilaban na nito nga nakainom na og ilimnon nga makahubog. Nakarawat og impormasyon ng hepe sa HPG7 nga kusog kayo ang sugal sa TCH ato sa himon nga drag race nga may usa sa sumpuon sa kapulisan. Dinhi na manggawa sa mga motor nga kusog nga managan ug samtang naglumbaan ay nag-exhibition matter pa usab ni. Kanang sa katong lately na ang kanimang makapatriggeran ng drug race kay naamo ko na siya ilang bigit sa na pagkasayod na ko magpustahan na iba. So naanay involved sa gambling kay magpasikat na man ni sila sa ilang mga kuan. So mao na ilang ipagamitan nila og kanang mga motor na mga riders na motor na kusog kay managan. So mag-exhibition sa mao na ang resulta madisgrasya o ang uban may ganito kay naka-helmet pa, ang uban wala jud helmet. Samtang nangaypasaylo sa Land Transportation Office kun LTO7 ug sa Highway Patrol Group si Iconas ug iyang giangkon nga sayop siya sa paggara-gara sa TCH. Mato niya nga dili niya usbon ang maong estilo sa pagmaneho sa XRM niya nga motorsiklo kay mamahimo makaamong siya og laing tao nga nagtinarong sa pag-agi sa TCH. Mga nagog kasaylo sir. Nabuhato na po. Kato nga og tagaagon lang nga chance nga mga dili na daw dili ko ikiha sir. Mga era ko pasaylo sir nga tagaagog chance nga dili na to nako usbon. Giangkon ni Iconas gayang gipalit sa fixer gihag lisensya gikan sa pagkuha sa student permit hangtod nga nakakuha siya ga non-professional nga lisensya gikan sa LTO7. Nigasto matod pa siya og kapin sa 12,000 pesos aron lang nga nakakuha siya og lisensya ug wala usab siya mo paubos sa seminar og driving school. Wala na siya mosaysay pa kung kinsa ang nagproseso sa lisensya. Andam hinuon kini nga modawat sa silot sa LTO kaniya tungod kay nasayod siya nga sayop ang iyang gihimo. Arnold Bustamante, CCT News. Stress sa tao mahimong maminusan pinagi sa corrective chiropractic aron mamaayo kung mamaayo ang function sa utok. May pahimangno ang usa ka health expert nga muduol gyud sa mga legitimate nga chiropractic nga clinic o nga nagtanyag sa mao nga serbisyo. Ang kasayuran ihatod ni Gian Navarro. Gipangkapoy na ba ang tanan gumikan sa grabing stress karon? Kung naaman, adunay usa sa mga solusyong mahimong mapahimuslan alang sa mas maayo nga panglawas. Kini mao ang corrective chiropractic diin tarungon ang mga misalignments sa spines o mga kaugatan kung joint sa likod alang sa mas maayo nga panglawas ilabi na sa nervous system. Gipasabot sa clinic director sa Form and Function Corrective Chiropractic Clinic nga si Dr. Scott Jan
nga moresulta sa grabing pagpanakit sa lawas o kakuwang sa brain function ang sobrang nga stress sa lawas. Kay kung tarungon man sa pag-adjust, ilabi na ang iyang spinal column nga may nagsumpay gikan sa utok, mas mumaayo ang dagan sa panglawas gikan sa panghuna-huna pagginhawa hangtod na sa kinatibuk ang nervous system. Usually PTAC will require that a chiropractor be licensed in their home country. Like me, I'm licensed in New York State. And so you can go online and look in New York State and see that my license is active and I'm doing all the education that needs to be done to keep an active license. Usa ang clinic ni Dr. Jan sa mga sagad bisitahon sa mga nagagikan sa working class. Apil na ang mga sports enthusiasts. Aron pay muslan ang corrective chiropractic isip usa sa mga kasulbaran sa nasinating mga pagpanakita sa kalawasan. Apan, kinahanglan kining sagulan og saktong ehersisyo og saktong pagkaon aron dili pa mo grabe ang nasinating stress. Paimang nuusab ni Dr. Jan nga duol lang gyud sa mga lehitimong chiropractic practitioner nga rehistrado sa gobyerno ug adunay saktong credentials dinhi ug gawas sa nasod. Just take a slow breath in and your exhale should be longer than your inhale. So if you inhale for 4 seconds, exhale for 6 seconds. That'll stimulate, again, the rest and digest part of the nervous system and get you out of that fight or flight, which fight or flight turns off the thinking part of the brain. So, right, we can't do anything that we have to do at work if we're stuck in that state. Mahimo siyang bisitahon sulod sa Form and Function Corrective Chiropractic Clinic nga nimutang sa 9th floor, Apple One Equicom Tower sulod sa Cebu Business Park, siyudad sa Sugbo. Gian Navarro, CCTN News. Magkinahanglan og hangtod 300 million pesos gikan sa Department of Health ang Cebu City Government aron makapalit og mga mahinungdanong gamit sa Cebu City Medical Center. Matod ni Mayor Nestor Archival nga gastuhan sa maong pondo ang mga diagnostic ug treatment machines nga magamit sa Tambalanan. Sama lang kini sa x-ray units, automated blood chemistry, hematology analyzers ug uban pa. Apanihatag na ang maong pondo gikan sa DOH ngadto sa syudad sa higayong mahumana ang interior portion sa CCMC ano na dunay kabutangan niini. Padayon ang pagpatukod sa ika-4 hangtod sa ika-7 andana sa CCMC ug naninguhang mahuman karong tuiga. Malipayong mipahibaw ang Kapitolyo nga dunay 40 ka mga tinun-an nga mamahimong makabenepisyo sa scholarship program kauban ang Cebu Normal University College of Medicine. Ingon man ang Vicente Soto Memorial Medical Center. Subay sa gilagdaan nga kasabutan ang probinsya mo'y mupundo sa tuition fee nga mga tinun-an nga mo kantidad og di mo ubos 74,000 ngadto sa 78,000 pesos matag tinun-an. Kuwaon ang pundo sa buhatan sa gobernador ubos sa educational fund. Lakip sa gipangita niini ang mga tinun-an nga lumad nga taga-probinsya sa Sugbo nga dunay dako nga grado. Bukas na ang tunghaan alang sa mga gusto mo apply sa scholarship. Ugaling dili makahuman ang tinun-an gikinahanglan nga mobayad kini sa tuition fee nga gibayran sa probinsya. Apan kun makahuman kini, gitugutan usab nga makaserbisyo ang mga doktor sa Tambalanan sa probinsya sa Sugbo. Mosunod, Vice Presidente Sara Duterte may pahibaw magpapili pagka-presidente sa 2028 election. Kana og daghan pa mga balita sa pagbalik sa Sayri 47. Discover the beauty of the Philippines. With Philippine Airlines, the country's flag carrier. The airline that lets you feel the warmth of the nation.
Mabuhay! Ito ang programa kung saan magko-collaborate ang ating mga ozone na doctors para ibahagi ang kanilang kaalamang medikal. Pag nasira, syempre, wala nang function. Yun ang doon pumapasok yung mga ano yung action ng ozone therapy. The blood carries that oxygen. Matag episode among ipaambit ninyo ang mga healing testimonies. Hindi na ako makapagtrabaho, hindi na ako wala. Talagang wala na, kaiga na lang ako. Dahil sa ozone therapy, gumaling ako. This is your path to a new start. Ozone Wellness Clinic New Start. Mapapanood every Saturday 8 to 9 a.m. Og ang replay airing matag Miyerkules 1:00 hangtod 2:00 sa hapon. Dinhilang sa CCTN Channel 47. Hapon nga tigulang og hubakon, sugot siya kay iya lang hok-hokon, og iya lang oto-otoon. Ay pas I am the God that healeth thee. I am the Lord, your healer. I sent my word and healed your disease. I am the Lord, your healer. I am the God that healeth thee. I am the Lord, your healer. I sent my word and healed your disease. I am the Lord, your healer. I am the God that healeth thee. I am the Lord, your healer. I sent my word and healed your disease. I am the Lord, your healer. I am the God that healeth thee. I am the Lord, your healer. Balik sa ato mga balita, Vice Presidente Sara Duterte may pahibaw nga mudagan sa pagka-presidente karong eleksyon sa 2028. Unsa kaha ang reaksyon sa uban nga mga kampo human makadungog sa mao nga pahibaw. Adunay tubag si Mary Rosa Garino sa iyang report.
Ako si Sara Duterte. Tatakbo bilang Pangulo ng Pilipinas. Kini ang nahimong anunsyo ni Vice Presidente Sara Duterte karong adlaw bahin sa dagan sa iyang political career karong eleksyon tuig 2028. Suma pa ni Duterte nga iyang giangkon ang mga nanglabay niyang political decisions o kapakyasan sa publiko bahin sa mga nahitabo karon. Nangayo siya og pasaylo sa nahimong alyansa niya ka Presidente Ferdinand Bongbong Marcos Jr. niadtong 2022 elections. Gihimugatan niyang napakyas ang kasamtangang administrasyon sa pagsulbad sa daghang problema gikan sa nagkamahal nga presyo sa panaliton hangtod na sa pagsulbad sa krimen. Patawad kung tinulungan ko mahalal si BBM bilang Pangulo ng ating bansa. Patawad kung hanggang ngayon ay marami pa ring Pilipino ang nalulunod sa baha nang dahil sa malawakang korupsyon. Gihimo ang maong anunsyo karong nakaungong ang impeachment complaints batok niya sa Kongreso. Subli niyang gihimugatan nga pinasikad lang kini sa politika. Pinili kong umalis sa kabinete kahit alam ko na mula pa noong 2023 na ang magiging kapalit ay ang aking impeachment. Sa kampo sa kasamtangang administrasyon, gibutyag ni Palace Press Officer Claire Castro nga magdepende lang sa reaksyon sa publiko ang mamahimong pambato karong eleksyon. Apan kini na lang ang reaksyon ni Presidente Marcos Jr. sa maong anunsyo. At ang sabi niya po ay good luck. Yun lamang po. At nadinig niya po ang mga sinabi na pinagsisisihan at humihingi ng patawaran itong sa Vice Presidente. Dapat po rin niyang ihingi ng tawad nang tinanggap niya ang pagiging sekretary ng DepEd kahit inamin niya na wala siyang kaalam-alam sa pagiging sekretary ng DepEd. At pati ang matatag curriculum ay hindi niya na-review dahil inamin niyang wala siyang alam. Malaking kasalanan po yun. Sa habig usab sa oposisyon, gihulagway ni Senador Risa Hontiveros nga ang presidential bid ni Duterte nga nagsunod ra sa kaugalingong timeline. Padayon ang ilang pagtimbang-timbang alang sa ligo nilang alyansa ug ipahibaw kini sa dili pa mahumaning tuiga. Well, sabi ng mga paborito nating mga philosophers, tayo po ay may free will. So, gamitin po natin. Nandun kami sa proseso ng pagtatakda ng aming sariling timeline. So, yung free will na binanggit ko kanina ay ginagamit na rin po namin sa sarili namin. Mary Rose Sagarino, CCTN News. Gihangop ni Cebu Governor Pamela Baricuatro ang anunsyo ni Vice President Sara Duterte sa planong pagpapili ni ini pagka-presidente sa umaabot nga eleksyon. Mato ni Baricuatro nga dili na siya gustong mudugang pa sa isgutanan, sangnit gusto niyang mag-focus una siyang serbisyo sa mga sugbuanon sa probinsya sa Sugbo. Si Baricuatro usa sa mga supporter ni kanhi Presidente Rodrigo Duterte, diin nahimong bukas usab kini sa iyang mga opinyon o gisgutanan sa iyang baruganan sa politika. Una nang miluwat og pamahayag ang gobernadora nga ihatag niya ang iyang oras ug kusog sa pagpalambo sa serbisyo sa probinsya nga sanglit layo pa sunod nga piniliay. Iya usab giklaro nga sa pagkakaroon siya taganiya sa serbisyo. Ano sa trabaho na sa karon? Let's talk politics kay masagulan magud ato ang trabaho o kanang politika ba. So colorblind na sa karon, I will just focus on my governance and administration, but definitely I welcome her announcement. Cebu Governor Pamela Baricuatro mipasalig nga dili mabalda ang serbisyo sa Kapitolyo bisan pa man sa hulga nga nadawat. Ang kasayuran ihatod ni Gian Navarro. Wala makatandog sa serbisyo publiko ang nadawat nga hulga ni Cebu Governor Pamela Baricuatro. Kini mo'y gipasalig sa opisyal, pipila ka semana nami labay, sukad bipaybaw nga siya adunay nadawat nga mga hulga sa kinabuhi gikan sa wala mailhing tao. Iyang giangkon nga daan na siyang naglaom sa mga hulga tungod siyang tinguha sa pagpabungkag sa mga ilegal nga kalihukan sa lalawigan. Wala direktang mo kumpirmar ang gobernadora kung mao ba kini ang hinungdan siyang hulga.
Nagpapasalamato ni siya sa kapulisan sa paghatag og dugang pang security detail aron magpadayon ang iyang mga inadlawng adlang buhaton sa sulod ug gawas sa Kapitolyo. Be very thorough about regarding this threat, death threat nako. So pasalamat na sad ko kay they tighten up my security. So of course they're napagyapon ongoing pagyapon ang investigation, but I cannot divulge for security reasons. Sa kasamtangan, nagpadayon ang investigasyon sa mga otoridad kalabot sa nadawat nga hulga sa kinabuhi sa gobernadora. Nalakip sa gimong lakang sa kapulisan ang pagbutang og dugang pang police personnel sa Kapitolyo aron masiguro ang kaluwasan niini. Gipasalig sa gobernadora nga wala kini matandog kaniya sa pagunahuna o sa emosyon. Padayon lang yapon ko sa akong trabaho. Well, kasi sira-sira, if it's time to go, it's time to go. But then, padayon lang yapon ko because that's my mandate. You know, I have to serve the people and I have to go on serving the people regardless of how many death threats. Ian Navarro, CCTN News. Gipaubos na sa restoration ng Archdiocesan Shrine of Santa Rosa de Lima. Sa Bantayan, pipila ka buwan human giguba sa magnitude 6.9 nga linog. Gipaibaw nga gipanghipos na usab ang mga nagubang debris gikan sa karaang simbahan. Apil niini ang mga gipangbutang nga karaang dekorasyon nga nakaangkon og mga pagguba human sa linog sa miaging tuig. Gimanduan sa parokya ang mga manimbahay nga likayan ang paghikap sa tanang mga coral bricks. Uguban pang mga gamit og dili kini himuong souvenirs o lucky charm ubos sa kasamtangang balaod. Gila isip Heritage Church ang simbahan sa Bantayan, din protektado kini sa National Cultural Heritage Act. Nihimo og buwag nga pakisusi ang National Bureau of Investigation kon NBI-7 kabahin sa nitabong panagbangga kon pagbangga kang Kingston Ralph Ching sa Barangay Banila, Dakbayan sa Sugbo. Lakip sa gipangsusi karon ang mga photos o videos sa suspect nga si Sean Andrew Parillo nga giingong nakainom sa wa pa nahitabo ang hit and run. Taliwa kini sa kasagmuyo sa publiko nganong nagnegatibo man kini sa alcohol test human nalangan tungod sa mga protocol sa tambalanan. Matod sa agents nila nga sila si Maria Contisa Lastimoso o lauman ang dugang kaso nga ipasaka batok ni Parillo ubos sa ubang special laws. Kini bisan pa man og mipasaka na og reklamo ang kapulisan batok sa suspect ngadto sa korte. Eight focus crimes sa Central Visayas bikunhod og dulan sa 30% itandi sa 2024 to 2025 nga mga kaso. Usa sa labing dako nga pagkunhod ang mga kaso sa pagpanglugos, lakip na ang robbery ug murder. Ang kasayuran hatod ni Arnold Bustamante. Migunod ngadto sa 29.96% ang tanang focus crime sa Central Visayas gikan sa 1,472 ka mga kaso ngadto sa 1,031 ka mga kaso kini base sa comparative analysis gikan sa Agosto 26, 2024 ngadto sa Pebrero 15, 2025 gikan sa Agosto 26, 2025 ngadto na sa Pebrero 15, 2026. Ang labing mahinungdanon nga pag-ubos natala sa kapulisan mao ang motor napping din mikunhod kini ngadto sa 60% nga nagmarka og dako nga pag-ubos sa tanang focus crimes nga gisundan sa rape nga nitibugsog ngadto sa 46.12% samtang 42.11% usab ang pag-ubos sa robbery incident o 41.88% sa murder. Ang pagpangawat sa motorsiklo makita usab ang talagsaon nga pagkunhod ngadto sa 34.88% samtang ang kaso sa kawat miubos usab ngadto sa 25% ug ang physical injuries mikibra ngadto sa 17.39%. Samtang halos tanang focus crimes nakarehistro og dako nga paglambo din ang kaso sa homicide misaka ngadto sa 10%. Katungod ani ang Police Regional Office 7 nipalambo pa sa ilang nga pagtutok sa law enforcement o preventive interventions sa mga apektadong dapita ning mahinungdanon nga pag-ubos sa krimen sa Central Visayas subay sa hingpit nga paglingkod ni Police General Jose Melencio Nartatis Jr. isip hepe sa Philippine National Police tungod sa pagpatuman ini sa 5 focus agenda sama sa enhanced managing police operations
pag-reinforce pinagi sa intelligence-led policing, pagpalambo sa operational supervision ug aktibong suporta gikan sa komunidad. Si Police Brigadier General Rodrigo Maranan, ang hepe sa Police Regional Office 7 midayeg sa mga sakop sa pag-ubos sa krimen sa Central Visayas. Para ng pagmando ni Maranan sa mga personnel, lakip na sa mga ground commanders nga mopalambo pa sa ng police visibility ug police operations aron nga moubos pa ang tanang krimen sa tibok rehiyon. Arnold Bustamante, CCT News. Mosunod, babae nga nagbisikleta na hit and run sa barangay Banila, Dakbayan sa Mandaue. Kana og daghan pang mga balita sa pagbalik sa Sayre 47. Discover the beauty of the Philippines. With Philippine Airlines, the country's flag carrier. The airline that lets you feel the warmth of the nation. Mabuhay! Ito ang programa kung saan magko-collaborate ang ating mga ozone na doctors para ibahagi ang kanilang kaalamang medikal. Pag nasira, syempre, wala nang function. Yun ang, doon pumapasok yung mga, ano yung action ng ozone therapy. The blood carries that oxygen. Matag episode, among ipaambit ninyo ang mga healing testimonies. Hindi na ako makapagtrabaho, hindi na ako... Wala, talagang wala na. Nakaiga na lang ako. Dahil sa ozone therapy, gumaling ako. This is your path to a new start. Ozone Wellness Clinic New Start. Napapanood every Saturday 8 to 9 a.m. Og ang replay airing matag Miyerkules, 1:00 hangtod 2:00 sa hapon. Dinhi lang sa CCTN Channel 47. Looking for the best internet deals in Negros Oriental? Field Products Negros is here to bring you fast, reliable, and affordable internet with plans made just for you. For as low as 899 pesos per month, enjoy speeds of 50 Mbps, perfect for streaming, working, or studying from home. Need more speed? No problem. Get 100 Mbps for just 1,199 pesos. 150 Mbps for only 1,499 pesos, or our fastest plan, 400 Mbps for just 2,399 pesos per month. Plus, you can add over 100 cable TV channels to your internet plan for just an additional 100 pesos per month. That's entertainment and lightning fast internet all in one. Enjoy no installation fees and start today with a 1,000 peso customer deposit. Call us now or visit our website to sign up with the Field Products Negros. You get internet that's affordable, reliable, and local. Field Products Negros, bringing you closer, faster. Call us at 0917-631-5240 or visit our website www.fieldproductsnegros.net or our Facebook page, Field Products Dumaguete. Subscribe now! Di siya kumutuog na Ginoo. Pero magulo ng bata na. Nangita lagi ni gatas. Kasabot ka! Akong ipakuha! Ug naa sa unang Timoteo 3:15 nga ang iglesia sa buhi nga Dios mao iyang panimalay ug mao ang haligi ug sukaranan sa kamatuoran. Mayo! Asay tayo! May hatag lang unta kong gatas para sa inyong anak. Basin kadahong ka nga ikaw ang gwapa sa tibok kalibutan. Unsay reparation, Monsignor? Buhi kag laing bata aron mabayran ang imuhang nahimo nga dako.
kasalanan. Daghan ka nato ang nagduda kung doon na bagay Ginoo o wala. Apan ang Biblia nag-ingon nga atong dawaton pinagi sa pagtuo ang kamaturan nga dunay Ginoo. Sa Hebreo 11:6 nag-ingon, walay makapahimot sa Dios kung walay pagtuo. I came for you. I came for you. Holy Spirit. Balik sa ato mga balita, babae nga nagbisikleta na angol human na hit and run sa Barangay Banilad, siyudad sa Mandawi. Kapulisan padayon pa sa ilang pag-ila sa suspek. Ang kasayuran ihatod ni Mary Rose Sagarino. Sa CCTV footage, makita nga ang babay sakay sa iyang bisikleta ang milabang sa intersection. Nagsunod niini ang usa ka pick-up nga nikalit og dumbol kaniya. Padayon sa pagpadagan ang sakyanan o wala mihunong pagsusi sa iyang nadasmagan. Giila ang biktima nga si Cleonel Torres Bruce, 48 anyos nga babay, nagpuyo sa Banilad, Mandawi. Nakaangkon og mga samad sa lawas nga gida sa Mandawi City Hospital. Nakagawas na hinuon kini. Uman niya nadampag, niliko lang siya gamay din, padayon na dyan siya padagan. Kusog sa iya pagpadagan. Going to Kabangkalan na siya ng mga area. Nahitabo ang insidente Pebrero 12 sa H. Cortes Street sa iskina AS Fortuna Street sa Barangay Banilad. Apan hangtod karon, wala gihapon mailhi ang driver. Matud ni Police Lieutenant Colonel Mercy Villaro Cantuna, ang tigpamaba sa Mandawi City Police Office nga nakigalayo na ang MCPO sa Land Transportation Office aron pag-ila sa naka-hit and run. Sa maong nga insidente and naklaro sad po dito ang iyahang plate number mo to nga nag-request ang ato ang Traffic Enforcement Unit sa LTO for verification kung kinsa to. According sa ato ang investigator no mo kabat ni siya og mga 1 to 2 months usa ni siya possible nga ma-release from LTO ang ilahang official nga verification, ang result. Kung mailhan, ang suspitsado magatubang og kaso nga reckless imprudence resulting in physical injury with damage to property. Mary Rose Sagarino, CCTN News. Kapin usa ka gatos ka mga suspect na dakpan sa usa ka semana nga anti-criminality operation sa Cebu City Police Office. Bulan 2 million. Balik sa atong mga balita, kapin usa ka gatos ka mga suspect na dakpan sa kasemana nga anti-criminality operation sa Cebu City Police Office. Dulan 2 million pesos nga balor sa ilegal nga drogas na sakmit. Ang kasayuran ni hatod ni Arnold Bustamante. Kapin sa kagatos ka mga suspitsado ang nagadakpan sa kapulisan sa dakpay sa Sugbo sa kasemana nga anti-criminality operations gikan sa Pebrero 9 ngadto na sa 15, 2026 nga naglambigit sa illegal nga drugas, illegal gambling, wanted persons ug nakupot sa loose firearms kini mao ang kalampusan sa kapulisan sa syudad sa Sugbo. Sa pagpangulo sa hipin ini nga si Police Colonel George Ilanan, tinuntinguha mao ang paghatag sa seguridad sa komunidad ilabi na ang mga kabataan gikan sa criminal activities. Sa data nga gipahibaw sa Cebu City Police Office mabot sa 104 ka mga suspitsado ang nagadakpan din pipila kanila ang nalambigit sa illegal nga drugas o criminal groups nga naglihok sa kabaranggayan nga nabungkag sa kapulisan. Sulod sa usa ka semana nga anti-criminality operations, nakasakmit ang CCPO og balor 1.9 milyon ka pesos ka balor sa illegal nga drugas. Ang pagkasakmit sa bawag ginikanon sa illegal nga drugas dako matod pa kining epekto sa mga drugista subay sa walay hunong nga kampanya sa kapulisan. Sa laing operasyon nakadakop usab ang CCPO og 40 ka mga individual nga doon mga pending warrant of arrest ug 8 ka armas
armas ang nasakmit nga giilang nga mga loose firearms gikan sa mga suspitsado. Diin nagpaubos kini sa hulga sa seguridad sa publiko ug napugnan usab ang posibleng insidente sa pagpamusil. Ang estratehiya nga gihimo sa CCPO mato ning ilanan pinasubay kini sa kamanduan ni Police Regional Office 7 Director Police Brigadier General Rodrigo Maranan alang sa pagpalambo sa tinguha sa pagparayon sa Kahose Carinaw sa Tibok Central Visayas. Si ilanan mibutyag ang CCPO pabiling nga lig-on silang misyon nga mohatag og seguridad sa komunidad ug mopakusog pa sila nga paggukod sa mga daotang elemento sa katilingban. Arnold Bustamante, CCT News. Usa ka gatos ka mga sakop sa Mandawi City Police Office gipailawom sa drug test. Tinguha nga mapaubos ang tanan nga mga miyembro sa buhatan isip kabahin kini sa ilang internal cleansing. Ang kasayuran ihatod ni Mary Rose Sagarino. Balik na usab sa pagpahigayon og drug test ang Mandawi City Police Office sa ilang mga sakop. Sukad Enero, moabot na sa gatusan sa 2,000 ka mga miyembro ang napaubos sa test. For the first quarter na of year 2026, na anatay around 19% of the 922 strength of Mandawi City Police Office personnel. Kaganinang buntag, dugang usa ka gatos na usab ka sakop ang nipaubos sa test gikan sa nagkadaayang unit naglakip sa Special Weapons and Tactics ug City Mobile Force Company. Ang drug test mandatory ug kabahin sa internal cleansing effort sa buhatan. Tumong ang pagsiguro nga limpyo sa drogas ang tanang personnel sa kapulisan. Ang MCPO adunay moabot sa 922 ka miyembro. Lakip na ang pipila kanan uniformed personnel ug tanan ang ipaubos sa drug test karong tuiga. Gawas sa mandatory ug scheduled nga drug test. Matod sa spokesperson nga posibleng aduna pailain nga hugna sa test. Posible paghapon ka mabalik kung i-recommend gihapon ka sa imuhang kuan sa imuhang unit or other officers nga depende no sa ilang kuan background. Kung makumpirmar nga positibo sa illegal nga drogas, posible kining mosangpot sa disciplinary action o pagka-dismiss sa trabaho. Mary Rose Sagarino, CCTN News. O katong naglangkob sa ato mga balita sa Sayri 47, ako si Dennis Tabar. Ako si Danica Cabales, sangtod ugma sa inyong paboritong tulumanon. Sayri 47. Ang kinabuhi puno sa